Okay, good afternoon. My name is Mark Emerson Biturla from BSIT 3B, and today we are discussing, or I am presenting my midterm examination based on this case of people of the Philippines, V. Santos, Reza, and Rappler. So after I already read this article about this topic, so we are proceeding to answering these five questions that I already answered, and then I will present it to you on what are my takeaways from this article. So number one, tinanong niya dito is, what is this case all about? Then, nasa akin na yung mga answer ko, so sasagutin ko na lang siya. Then, the case is about the conviction of Maria Reza, the executive editor of the online news website Rappler, and the journalist Reynaldo Santos Jr. for cyber libel in the Philippines. The case revolves around a 2012 Rappler story that implicated business Wilfredo King in human trafficking and drug smuggling, and his alleged links to then Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Then for the viewers to easily understand, ang kaso ay may kinalaman sa pagkakasentensya kay Maria Ressa, ang executive editor ng online news website na Rappler, na sa isang storya ng Rappler noong 2012 na nag-aakusa sa negosyantong si Wilfredo Keng na sangkot sa human trafficking and drug smuggling at sa kanyang mga koneksyon kay dating Chief Justice Renato Corona ng Korte Suprema. Then number two is, what are the facts of this case, o ano yung mga na-cited na facts ko about this case na binasa ko, or this article about. The facts of the cases are as follows, or the facts that I have cited is, in May 2012, Rappler published an article that accused Wilfredo King of various illegal activities including human trafficking, drug smuggling, involvement in murder case. Then in short, noong Mayo 2012, inilabas ng Rappler ang isang artikulo na nag-akusa kay Wilfredo King ng iba't ibang illegal na gawain, kabilang ang human trafficking, drug smuggling, pagkakasangkot sa isang murder, and smuggling ng peking sigarilyo at illegal na practice ng immigration. Then pangalawa is ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na nagpaparusa ng cyber libel ay ipinatupad noong October 3, 2012. Noong Enero ay noong January 10, 2017, nag-file si Ken ng reklamo para kasuhan sina Santos, Reza at iba pa ng mga stay ng cyber libel case. Inirekomenda ng Department of Justice ang mga kaso ng cyber libel batay sa pag-aayos noong 2014 at itinuturing itong muling pagkakalathala. Nahuli si Maria Ressa noong February 13, 2019 at nagsimula ang kanyang paglilitis noong July 23, 2019. So, the issues that I found in this case is, yung mga case na is, kung ang paglalathala ng artikulo ay tinuturing na cyber libel sa ilalim ng Section 4C4 ng 2012 Cybercrime Prevention, kung natupad ang mga elemento ng libelo nito, kabilang ang pagkakaroon ng discreditable act or condition, paglalathalan ang akusasyon ng pagkakakilanlan ng taong nilalabag at pagkakaroon ng masamang hangarin. Kung ang gawain ay nangyari sa pamamagitan ng isang computer system, ang krimen ay nasaklaw pa o hindi. Then what is the ruling of the Supreme Court? The ruling of the Supreme Court na nakita ko dito sa case na to is, ang hatol ng Korte Suprema o mas tumpak na ang Manila Regional Trial Court Branch 46 sa kaso na ito ay nagsasaad ng si Maria Ressa at si Reynaldo Santos Jr. ay hinatulang guilty ng cyber libel sa ilalim ng Section 4C4 ng 2012 Cybercrime Prevention Act. Sila ay hinatulang may karampatang parusang 6 na taon na pagkakabilanggot at isang multang 200,000 pesos. Natukoy na walang corporate liability ang Rappler Incorporation, or walang connection ang Rappler about that case. The number 5 or the last but not the least question is, what are my takeaways or learnings from this case? Kung yung mga learnings ko naman nakita dito sa case na to is, ang mga pangunahing pag-aaral o pangunahing lesson na nakuha ko sa case na to is, napakita ng kaso na ito ang komplikasyon ng cyber libel at mga illegal implikasyon nito sa Pilipinas, lalo na pagdating sa oras ng paglalathala at pag-ayos ng mali. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga pamantayan ng pamamahayag, kabilang ang katumpakan, pagsasabi ng totoo, katarungan at balanse sa online na pamamahayag.
Ipinapakita rin ng kasong ito ang tensyon sa pagitan ng karampatan at na magkaroon ng kalayaang magsalita at ng katotohanan sa agad na itama ang mga pagkakamali. Ang hatol ay nagpapakita ng kahit sa panahon ng online na balita ngayon, ang mga tradisyonal na prinsipyong legal tulad ng libelo ay umiiral pa rin o mga cyber libel at ang mga naglalabas ng impormasyon online ay dapat maging maingat at responsable sa kanilang pag-uulat. So, parang connected din siya sa parang fake news na hindi dapat tayo naniniwala agad-agad. Sa huli, ipinapakita ng kaso na bagamat ang kalayaan ng pamamahayag ay isang pangunahing karapatan, hindi ito nagbibigay ng pribilehiyo na hindi panagutan ng mga tao o organisasyon sa paglalathala ng mali o nakakasira sa reputasyon ng mga pamamahayag or mga pahayag. And that's all about my takeaways or the things that I learned in this article, and I already answered these 5 questions. So that's all. Thank you.